Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Kasama natin si Ate Nonette nandito sa likod at asawa ni Brother Carlo. Pangalan mo, te? Rochelle at si Brother Carlo. So siya po yung mag-share ngayon at sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At salamat sa walang humpay kahit nasa ibang bansa kayo. Nandito lang kami sa Pilipinas pero okay, pasensya na po, nawala yung signal natin at lumipat tayo kay Ate Nonette. Malakas itong signal ni Ate Nonette, no? Lumiliko yung bar dahil sa dami. So mag-greet muna tayo sa mga, meron tayong 81 viewers agad, no? 89. So hanggang umabot ito ng 200, magsimula na ang pag-share sa mga gandang story, very inspiring mga kapatid. Ang ating mapakinggan ngayon, 360 degree yung conversion niya at yung pagkabago sa kanyang pananaw sa kanyang buhay. Pero shout out muna tayo kay Arshili Rosales, Dines Cantina, at si Mary Ann Jimenez, si Jing Rios Mel, good day Father. Asaman mo Father, God bless. Secret. At si Yolina Brangan, salamat sa Ginoo, amping mo kanunay sa biyahe sa imong mga kauban Father. Si B. Juvines, no? So maraming nanonood sa atin bro. Mayong udto Father, magmisa ka sa Valencia karong Domingo Father. Oh, may misa ako. At si Joy Saguban is watching. Si Gina ko, mayong buntag, may buntag. At si Matan Golias Aligalan, hi Father. So mga kapatid, hindi ko mabasa lahat ng mga message ninyo, kaya dami, hindi ko mabasa, mawala yung mga message ninyo. Si Irene Seth sa Panakan, no? Lagi itong nanonood, kahit wala tayong, hindi tayo mag-live, nanonood dito. Si Evelyn Rivera, nanonood sa atin. Si Condiza Sumbakil, nanonood din sa atin. Ito si Ate Nonette kasama natin ngayon. Hello. Greetings mo natin, Nonette. God bless you. I-invite mo sila sa yung mga travel agency, Ate Nonette. Sa November 4 to 18. So, Holy Land. Holy Land. Natatakot sila sa gira doon, Ate Nonette. Paano mo yan ma-console yung mga tao? As long as the ministry will allow our entry to the country, it's safe. Safe and everything is going as normal. Dahil meron ng Diocese of Dipologte na pumupunta doon. Ngayon lang buwan na ito. At greetings na Good morning. May God's peace be all of us. Enjoy the live. Pakilala mo. Ay, ako pala si Rochelle, wife ni Carlo. Ang ating Gwapong driver natin ngayon. So ngayon, Brother Carlo, no, while nagda-drive, pakinggan natin. Si Brother Carlo pala, while nagda-drive siya, nag-evangelize siya sa mga pasahero niya. So, different nationalities, no? Sinishare niya yung salita ng Diyos. So, hindi po yan ganyan, no? Bakit nagkaganyan ito? No, hindi naman siya lumipat ng born again. Hindi naman siya lumipat ng sekta. Hindi kailangan nalilipat.
para mag-preach tayo sa katotohanan, no? Dapat pakinggan natin ang kanyang storya. Siya na bahala magsimula nito. So, okay lang ba na hindi nakatingin sa Sige, camera? okay lang, okay lang. Kasi nagda-drive. Nino-drive siya. Okay, so I'm Carlo Madrinian. So, I was an OFW before in Singapore. Then ngayon, How many years ka sa Singapore, bro? around 12 years. 2010 12 until 2022. Matagal. Tagal din. So, now I'm back here in the Philippines and I'm doing Grab so that I'll be with my family. So, dito yung asawa ko. I have 3 daughters, age 18, 18 na. 18, 10, and 9. Yan. So, anong nangyari sa akin? So, something happened to me on 12th of May. Bago pa. Bago lang, last month lang. Yes. And it changed my life forever. Wow. Yeah, so actually, yung nag-start yan kasi nanood ako ng video ni Father Darwin, kaya manood talaga kayo. Salamat sa Diyos. So, nanood ako ng video ni Father Darwin about deliverance. Tapos, sabi kasi ni Father Darwin, dalawang klaseng sakit. There's a natural illness and the other one is spiritual illness. So, kailan tayo magka-spiritual illness? When we commit sins. So, when we commit sins, let's say yung sin mo is lust. So, that's sin of lust. Meron palang specific demon na nag-attach dun sa sin na yun. Yan yung demon of lust. And this demon will start enslaving you. So, ganito mangyayari niyan. So, let's say, yung lalaki, meron siyang asawa. So, pag gusto niyang makipag-intimate sa asawa niya, tinanggihan siya, gagalit yung demonyo, gagalit din siya. Pero pag pinagbigyan, tatahimik na yung demonyo, tahimik din siya. Sasabihin naman ng demonyo, bukas naman. Next 2 days naman. Ang pangalan ng demonyo? Demon of lust. Asmodeus. Asmodeus. So, ulit na naman yan. So, pag tinanggihan na naman ng asawa, gagalit na naman yung demonyo, gagalit din siya. Pero pag pinagbigyan, tahimik na naman, sabihin na naman ng demonyo, bukas naman. Bukas Next 2 naman. days naman. So, yan yung tinatawag nating bandage of sin. Na we're enslaved by the demon. Na we'll just keep on feeding the demon with lust. Kasi yun yung gusto niya. We keep on sinning. Bakit gusto ng mga demonyo na we keep on sinning? Because if we keep on sinning, we're moving away from God and we are on our way to hell with them. Kasi may hell sila eh. So anytime you die, tas ang dami mong sins, hell ka talaga because you cannot be in the presence of God because God is holy. Okay, so nung pinanood ko yan, yung mother-in-law ko kasi, she has high blood pressure. Plus every night, around 6 p.m., Ilang taon na siya? 70 plus. Wow. Bonus. 77. Bonus. So, every 6 p.m., tumataas yung BP niya. 180 or Every specific. 6 p.m., around 6 p.m. Ganun, high blood talaga May siya. oras. May oras. So, sabi, actually, Every day, tinanong ko talaga si mama. Sabi ko, ma, ba't ganyan yung high blood mo, may oras? Parang napaka, di ba, natural. Mysterious. Yeah, natural. So, tapos hindi siya nakakatulog sa gabi. Grabe yung anxiety niya, negative thoughts. So, sabi ko, baka spiritual in nature yung sakit ni mama. So, kaya sabi ni Father Darwin, kailangan mag-deliverance pag spiritual yung sakit. So, ang requirement pala is to do cares. Cares is confession, adoration, rosary, Eucharist, yung communion, and sacramentals. Yan yung holy water, holy salt, and holy oil. So, sabi ko, sige. So, ang first step pala is confession. So, mag-confess ako. More than 2 years na akong hindi na-confess at that time. And yung last confession ko with Father Darwin din. So, yun. So, naghanap ako ng confession sa place namin. Wala namang confession, misa lang. Nakahanap ako ng confession sa Christ the King. Malayo yan sa iyong bahay? Medyo malayo din. Siguro mga around 6 to 8 kilometers. Ikaw lang nagkumpisal? Kaming lahat actually. So, Ah, all my children, wow. my wife, and ako Buong pamilya. nag-confess. Buong pamilya.
Tapos, ang motivation ko talaga, kasi yun nga, you cannot, ang deliverance kasi, you're actually driving out demons who are causing the illness. So, how can you drive out demons kung unclean ka din? Ang dami mo ring sins, ang dami mo ring demonyo. So, you have to be clean. So, yun talaga ang first step, confession. So if that's the case, then I need to confess all my sins. Kailangan walang matira or else unclean ka pa rin. So, I wrote down my sins on paper. Kasi usually, ang nangyayari pag hindi mo sinusulat, Makalimutan mo. yes, you have 10 sins, ang masabi mo lang 5, nakalimutan mo yung 5, so unclean ka pa rin. Kasi hindi mo kinonfess yung 5 ay natira. So, sinulat ko siya, more than 20 plus sins. Kasama doon my filthiest, most immoral, embarrassing sins. Sabi ko, bahala na, nakakahiya. Sabihin ko na kasi I want to be clean. Amen. Yeah, so on 12th of May, pumunta ako doon, 4:30 p.m. And then I mentioned all my sins. I read talaga lahat, wala akong in-skip. And then sabi ko sa priest na, that's all, Father. So alam mo ba nung sinabi niyang I absolve you, nag-react yung katawan ko. I was not expecting anything. Pero nag-react yung katawan ko, parang merong something from my upper shoulder, para siyang vertical wind, parang may lumabas going to the sky, like nung sinabing I absolve you, gumanyan. Sabi ko, so na-shock ako, sabi ko ano yun. Pero syempre hindi ko na inintindi yun. So tinapos na yung confession. And when, kasi nauna yung mga anak ko tsaka yung asawa ko nag-confess, nandun na sila sa pew. Pagbalik ko sa pew, tapos nakita ko yung face ng asawa ko, naramdaman ko kaagad na hindi niya kinonfess lahat. Na-feel ko talaga. Tapos after few days, tinanong ko sa kanya, di mo kinonfess lahat, no? Sabi na hindi. So, yun pala yun. One of the gifts of the Holy Spirit is discernment of the spirits. So, biglang nararamdaman ko na itong taong to, ang dami niyang kasalanan, kailangan ko siyang kausapin para mag-reconcile with God. So that's one. So, that night, nag-deliverance na ako sa mother-in-law ko. So, tapos na yon. Tapos everyday, hanggang ngayon, tinatanong ko talaga siya lagi, Ma, kumusta? High blood ka pa? Hindi na daw. Tapos, nakatulog ka ba sa kagabi? Nakatulog naman daw. So, yung mga 6 p.m. episodes niya na very frequent nangyayari before, hindi na nangyayari ngayon. So, at least... So, gumaling na yung mother-in-law mo. Malaking pagbabago sa kanyang condition, physical condition. Kasi before talaga, almost every night. Makatulog na siya ngayon. Nakatulog na siya ngayon. May mga days na hindi siya makatulog, pero much better yung na ngayon. Oras niya. Yes, yung oras na high blood siya. Yung mga 6 p.m., wala, every night, tinatanong ko si mama, hindi na siya high blood. So, malaking change talaga, yung improvement sa condition niya. And so, tapos na yun. Pero yung best na nangyari na is not about my mother-in-law. It's actually about me. Because on 12th of May, God saved me. Kung namatay ako before 12th of May, I'll be in hell. Because I'm a very sinful man. So, and totoo yun, no? Pag sinful yung father or mother, it affects the children. So, sabi din ni God yan, I will punish the children for the sins of the parents up to 4th generation. Yes, nasa Biblia yun. Yes. So, kaya yung eldest daughter ko, nade-depress, wants to kill herself. So, mag-suicide. And we don't know why. Tinatanong namin siya, sabi ko, ate, ba't nade-depress ka? Hindi rin niya alam. Hindi rin namin alam. Because for me, we are good parents to our children. But I'm not a good husband. And so, ayun. So, ang reason lang talaga mahanap namin is hormonal imbalance. Kasi walang reason eh. So, baka nag-imbalance lang yung hormones niya, kaya nade-depress siya. But actually, it was me. Ngayon ko lang naintindihan. Ako pala yung reason. Kaya ganun yung anak ko. And since 12th of May, no, I'm always observing my eldest daughter. Much better na siya ngayon. She's happy, playing with her sisters, and then nagpa-participate na sa mass. Dati hindi yan nagpa-participate eh. Tapos pag nag-pray kami, nakaluhod na kami lahat while praying the rosary. So before, nakahiga lang yung mga yan. So yan. God did not just save me, but save my children, especially my eldest daughter.
Yeah, From so- depression. Yes, from depression. So, So, na-connected sa mga kasalanan mo yes. na ngayon na-liberate na dahil sa obsession po yun eh. Yes. Yung suicidal tendency. Yan, so, yan yung malaking pasalamat ko kay God. Parang na-overtaken mo na si Ate Nunet ha. Praise the Lord. Ate Nunet? Ayan, so, since then, no, I already offered my life to God. I told God na, God, I offer you my life. Whatever you say, I will do. Amen. So, yan yung promise ko sa Kanya. Mm. And may napanood akong video. It's about the terrorists who found Jesus. So panoorin niyo yan sa YouTube kasi maganda yung story niya. So yung terrorist na yon, Muslim ito. Muslim, Iranian. So napaka-Muslim. Taga-Iran, At sakop pa member siya ng sa Hezbollah. Hezbollah. So talagang Yung Hezbollah ay terrorist group. Yes, terrorist. from Iran. So different terrorist group, different countries. Ang pangalan sa terrorist group sa Iran is Hezbollah. Hezbollah. Yes. Pag mga Houthis naman, Yemen yan. So, member siya ng Hezbollah. And he participated in many hangings. Marami na siyang pinitay ng mga tao. So, killer talaga. Marami siyang pinatay na. Marami na siyang pinatay. So, he went to Malaysia and he got arrested in Malaysia for fake passport. At meron din siyang dalang 34 fake passports aside from passport. Grabe nun, dami. So, nakulong siya sa Malaysia. One night, sa cell niya, may bumisita sa kanya. An evil spirit. So, na-feel talaga niya yung presence of the evil spirit. Then, sinakal siya. He was strangled. Hindi siya makahinga. So, as a Muslim, he prayed to Allah. While he prayed to Allah, lalo siyang sinakal ng evil spirit. So, malapit na talaga siya. Yes, malapit na talaga siyang mamatay. Hindi siya makahinga. Merong bumulong sa kanya. Call in the name of Jesus. Tapos, yung sinabi niya, Jesus, if you're real, show to me. Hindi daw niya alam kung bakit yan yung sinabi niya, pero yan yung sinabi niya. At hindi pa tapos yung sentence, nawala na yung demonyo. Siguro nung pagsabi niyang Jesus, wala na. Tumakbo na. So, na-confuse na siya as a Muslim. Sabi niya, I devoted my life to Allah, hindi ako tinulungan. Tinulungan pa ako ni Jesus na wala akong ginawa for Him. So, na-confuse na siya. Sabi niya, okay, I'll pray for 2 weeks, I'll fast, di ako kakain, I'll pray to Allah to clarify because I'm confused. So, nag-fast and pray siya for 2 weeks. He was reading the Quran cover to cover. For 2 weeks, walang sagot. So, he got very frustrated. Sabi niya, Allah, I devoted my life to you. I killed for you. And you know in my heart, I love you. I want to please you. Tapos, one question lang, hindi mo masasagot. So, he was very frustrated. Sabi niya, ayoko nang magdasal sa'yo. So, hindi na siya nagpe-pray to Allah. Then, one night naman, sa cell niya, may bumisita na naman sa kanya. This time, it was Jesus. So, he didn't know Jesus, but he felt the presence of God na very holy. So, yung holiness of God na i-feel niya, and he also felt the weight of his sins. So, sabi niya, I know that God is just. And since God is just, I should be killed for my sins. My punishment should be death. And I don't want to die. So he said, God, forgive me. God, forgive me. God, forgive me. So, nilapitan siya ni Jesus, hinawakan yung shoulder niya. Sabi, I forgive you. And parang there's a wave of wind going through his body. And he The same experience sa iyo. Sa akin, paakyat. Sa kanya, papasok. It is the Holy Spirit. So, he really felt forgiven. So, sabi niya, who is this man who can forgive sins? Ang alam ko, si Allah lang. So, who is this man? Sabi niya, what is your name? So, sabi ni Jesus sa kanya, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya maintindihan kasi Muslim siya eh. Sabi niya, what is your name? So, sabi ni Jesus, I am Jesus Christ, the living God. Tapos parang nawala daw yung bones sa katawan niya. Bumagsak lang siya in front of Jesus and he cried for 2 hours. Iyak lang siya ng iyak. Iyak lang siya ng iyak. Tapos, sabi ni Jesus sa kanya, how easy it was for me to forgive you. Tapos sabi niya, Lord, like drinking water. Oh, no, Lord. Easier than drinking water. Tapos sabi ni, tapos meron siyang nakitang vision. Yung different people from different generations, different nationalities, committing sins. Nakita niya in a vision. Tapos sabi niya, Lord, ganyan din ako.
So sabi ni Jesus sa kanya, how easy it was for me to forgive you. I can forgive them. But who will tell them? Sinong magsabi sa kanila na pwede ko silang patawarin? So sabi ng terrorist, send me, Lord. So sabi ni Jesus, go. Alam mo, yung message na yon sa terrorist, message ni Jesus to the terrorist, hindi lang yun para sa kanya. It's for all of us. It was for me. That's why sabi ko kay God, God, I will tell them. So since 12th of May, yun yung ginagawa ko sa lahat ng mga passengers ko. Kahit Jew pa yan, German, American, Chinese, Japanese, Korean, Muslim, Iglesia ni Cristo, born again Christians, lahat. I talk to them that God loves them and God wants them to reconcile with Him because God wants them to be in heaven with Him. Amen. So yan yung sinasabi ko sa kanila. And may magandang story ako na no. Last Saturday night lang, may nag-message sa akin na pasahero ko. Tapos sabi niya, ito yung sabi niya. Tingnan ko lang yung message niya. Okay. So, nag-drive siya at nag-evangelize. Sige. Ay. Driver na preacher pa. Okay, lapit na. Ayan. So, sabi niya, hi sir, this was last Saturday lang ha, na Saturday night. Galing kay Brian? Yeah, June 15. Sabi niya, hi sir, thank you for sharing the word of God. I'm considering taking my life a few moments before you accepted my Grab booking. Ito po yung negative thought na nabanggit ko sa iyo kanina. I believe na God arranged everything, kaya kayo po yung nasakyan ko. Thank you and may God bless you. Sana mas marami pa kayong buhay na matouch and masave na souls. So, alam mo, when I saw this message, lalo akong ginanahan na spread. Yes. Kasi I'm actually saving souls from hell. Kung nag-suicide siya, hell talaga siya. Planning to take his life, di ba? A few moments before you accepted my Grab booking. At alam mo, nangyari pa before that? So before sa kanya, I was in, pauwi na ako, gabing-gabi na, may pumasok na booking. Tapos yung pick-up point nila, yung dadaanan ko na, so I have to make a U-turn, balikan. So habang papunta na ako doon, nag-cancel yung pasahero. So sabi ko kay God, God, akala ko ba kausapin ko yun? Bakit nag-cancel? O, kasi gusto ko yung kasi more than 300 yung babayad niya eh. So sabi ko, God, bakit nag-cancel yun? Akala ko ba kausapin ko yun? Tapos biglang pumasok booking niya. Ito pala yung gusto ni God na kausapin ko kasi mag-suicide na. Kaya kinancel yung isa. Kasi kung pumasok yun, hindi ko talaga makukuha to. Kasi malayo yung destination nila eh. Patay na yan ngayon. Yan, so grabe. Since 12th of May, no, ang dami akong magagandang kwento na I can really see na God is working and God is alive. So, always alive. Always alive. Praise the Lord. Magkatindig na balahibo yung story. Yan o, June 15 pa. Yun ay June 21. June 15. Ngayon 21 tayo ba? Grabe. At ito yung message niya sa akin. Friends na kami sa Viber. Nagchat na kami. Good. So mga kapatid, kung ating lubos isipin, maganda talaga na gagamitin natin lahat ng oras natin to proclaim the good news. Dahil maraming mga tao na nakikinig at na-enlighten yung isipan nila sa katotohanan. Yes. Dahil yung katotohanan, truth and love. Truth and love. Dahil yun po ang magkapagbigay natin ng kapayapaan. So, May 12, na-touch, na-move yung buong buhay ni Brother Carlo. At ngayon, marami naman siyang na-inspire. No? Yeah. So, ito yung message niya sa akin. Yes. Sabi niya, good morning, Sir Carlo. Ginawa ko na po yung confession and prayer ngayong morning. Ang gaan ng pakiramdam ko, parang ang gaan ng balikat ko bigla
and ang liwanag ng paligid. Yan Diba? po ay tinatawag na obsession, Brother Carlo. Yung negative na yung thought mo, kahit maliit lang yung problema mo, i-magnify ng demonyo. Yes. Totoo na may demonyo eh. Totoo yan. At it is a spiritual reality. It is not a concept of the apostles. It is not a theological concept. It is a spiritual reality. It is real in the here and now. And may magandang experience ako dyan, Father, no? Last night lang. Last night I naman. was able to successfully cast out a demon from a person. Wow. So, habang nagka-cast out ako ng demon, may interference sa laptop sa harap niya. Na talagang gumagun-ganon yung search page. Habang kinakast out ko yung demon, gumagyan. Pinatay na lang yung mouse para hindi gaganan. Ayaw pa rin ma-stop. Ganon pa rin. Habang lumalakas yung sinasabi ko na the demon to go out, lalo siyang buwibilis. At nung tumigil na lang ang deliverance. Nan from a very angry person, tuwang-tuwa na after. So makita mo talaga na yung demon of anger and pride natanggal. Iba na yung disposition ng tao after nung deliverance. So that was just last night. Totoo yan. At sana sa mga nakirinig ngayon, do deliverance, mga kapatid. Malaking tulong po yan. Gamitin nyo yung prayer of the church. At yung experience ni Brother Carlo will be your experience also. Marami tayong may power leading us to the sacrament. At ito namang nag-chat ni Brother Carlo, nag-receive na ng sacrament of confession. Yan po ang pinakamalaking malaking milagro. Ang pinakamalaking tuwa ng Diyos kung may isang makasalanan na lalapit sa Kanya. Yes. Luke Party sa heaven. Luke chapter 15 verse 10 man siguro yan, no? There is great joy. Yes. Not ordinary joy, but great joy in heaven over one sinner Who repents. who repents. No? Yan. And the 99 righteous who do not need to repent. Party yan sa heaven. Yes. They're very happy na nag-repent yung isang sinner. Ako yan, nung 12th of May. Party sila doon. Precisely. And then, mula noon ay ginagamit na yung panahon niya. Excited siya na gigising sa umaga para isiwalat niya yung kanyang conversion story. At yung conversion story niya ay maka-inspire naman sa iba. Yeah. Marami akong story. So, okay, I think, few days ago, that was 9 p.m. na, meron akong pasahero, I was somewhere in the south, malayo. Tapos, pumasok yung booking, yung amount, nakita ko, more than 2,000 pesos babayaran niya. Sabi ko, saan to pupunta? Ang layo, 2,000 pesos. So, papunta pala siya 82 kilometers kung nasaan kami. 82 kilometers. So, ang layo. Pero sabi ko kay God, alam ko naman, kakasapin ko to. This is your will. Thy will be done. Pupunta ako kahit 9 p.m. na. So, inantay ko yung pasahero, dumating, dalaga, 21 years old, mag-isa. Bibiyahe ng gabi na, ang layo-layo. That's when we were going to that area, no street lamps. Madilim, sobrang dilim. Kaya na-realize ko, kaya siguro ako pinag-drive ni God sa babaeng to para safe siyang makarating sa bahay niya. Kasi gabi na, mag-isa lang siya eh. Kasi ito pa yung kwento. Yung cash ko was just 2,300 pesos. So kasi konti na lang yung gasolina ko, nagpagas ako, full tank, 1,900, so 400 pesos na lang natira. Pagdating namin sa expressway, nag-top up na naman ako ng 400 pesos para sa toll, para sa card ko. Okay, para hindi na kami dadaan sa cash, sa RFID na. So wala na akong pera, kasi yun yung lahat cash ko eh. Tapos meron pa kaming isang expressway pang dadaanan na hindi pwede yung card ko. So, anong pambayad ko doon? Wala na akong cash eh. So sabi ko doon sa nagbabantay na wala na akong cash, sabi ko sa pasahero, pwede bang ikaw na lang magbayad? Ito pang nakakatawa, wala din siyang kapera-pera. Walang pera kasi yung magbabayad, yung mama niya na andun sa destination. So, wala talaga siyang pera. Wala din akong pera. So, ano pabayad namin sa toll? 44 pesos. So, sabi ko sa nagbabantay, pwede bang GCash na lang? Di daw pwede. Pwede bang card na lang? Di rin pwede, cash lang. Wala akong pera, wala din siyang pera. So, nag-start na siya maghanap doon sa bag niya. Nakahanap siya ng isang 10 piso at isang 5 piso. 15 pesos lang.
hindi alam nung nagbabantay sa toll anong nangyayari sa sasakyan. Tapos biglang sabi na lang niya, sir, 14 na lang bayaran mo. Oh, di ba? Kasi 15 pesos lang pera niya. So nakalusot kami. O di ba? Makikita mo talaga na God is working. Kaya pala 15 pesos lang pera niya. Kasi babaan pala yung 44, maging 14, makabayad pa rin kami. O di ba? So nakabayad kami, nakalusot kami sa toll. So pagdating sa bahay niya, 12 midnight na. Kung yung mind mo no is still worldly, sabihin mo talaga, wala na ako makuhang pasahero kasi tulog na mga tao. 12 midnight, sino magsasakay sa'yo? From malayo, balik sa bahay ko. So, wala kang makuhang pasahero dyan. So, pero ako, I trust in God. Alam ko naman na hindi ako magsayang ng gasolina papunta dito, tapos bilang wala ako sa pasahero, pauwi. Yung Grab kasi, meron siyang feature na destination. So, ibig sabihin, pag iset mo yung destination mo, let's say sa bahay mo, lahat ng pasahero na papunta doon, ibibigay ng Grab sa'yo. Pero maximum of 4 trips lang yan. So, sinet ko na yung destination sa bahay namin. Pero alam niyo ba, yung lahat na 4 trips, meron akong pasahero. Ubos yun until makarating ako sa bahay. Wow. So, that day, I earned almost 5,000 isang araw. Yung goal ko lang sa isang araw is 3,000. So, pero that day, mabot ako ng almost 5,000. Tapos, nakarating ako sa bahay 2 a.m. na. Pero still happy kasi nung kausap ko rin yung babae, sabi din niya, tamang-tama po na nag-usap tayo kasi plano ko na talagang magka-boyfriend. Ngayon nag-usap na, ayoko na mag-boyfriend kasi baka magkasala lang ako. Tapos bumalik na rin siya doon sa church nila. So alam mo, while there are no accidents in this life, God has sovereignty on everything. He has control on everything. So kung mag-meet tayo, it's because God wants us to meet. Amen. Yan. So lahat yan sila. Alam ko naman, lahat ng sasakay dito, God wants me to talk to them. Kaya sila sumakay. So, yan. Yan yung ginagawa ko. Ang ganda. No? So, naubos ng pera pero dinagdagan ni Lord, no? Higit pa sa inaakala mo. No? So, God is a God of surprises. Yes. And He's really faithful. Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Amen. As long as, until the end. As long as you follow His commandments. Kaya sabi niya, if you love me, follow my commandments. So, whatever you ask in my name. May mga Grab taxi na dudublihin yung di ba, pamasahe. Hihingi ng additional. Pero ang Diyos na nag-additional sa'yo. Dubli pa. Very inspiring din. Maraming mga reklamo doon sa Tagbilaran. Yung mga tricycle ate, Nonet, hihingi ng biyan taripa. Dahil parang hindi na serbisyo ang binibigay ng taong bayan, kundi we are parang ang ating mundo ay umiikot lang sa pera. Yes. Hindi na sa tunay na pagserbisyo sa Diyos at sa ating kapwa. Ito po ay magandang storya po, very inspiring sana sa mga driver, taxi driver, maka-inspire ang storya sa ating kapatid na wala nang pasahero, alas 12, sino bang gising dyan. Yep. Pero yung 4 trips niya ay merong sakay. Oo. Hanggang makarating sa bahay. Hanggang makarating sa bahay, no? Grabe talaga ang Panginoon, bro. Basta unahin mo yung pagserbisyo na tunay din ng blessing babalik sa'yo. Hindi lang doble, triple pa na blessing. Amazing talaga ang ating Panginoon, mga kapatid. May share pa ako, Father. Sige, patuloy. Yan. So, yung intindi ko rin before na I am a sinner and I'll keep on sinning. So, makasalanan ako na tao, magkakasala talaga ako. So, yan yung intindi ko. Pero hindi pala totoo yun. That's one of Satan's greatest lie. Kasi he's telling us na you keep on sinning. Kasi if you keep on sinning, anytime namatay ka, hell ka talaga. Kasi tayo mo kasalanan eh. Yan yung gusto niya. We keep on sinning. Kung anong sabi ni Jesus about sin. Yung story of the adulterous woman. So, merong babae na huli committing adultery and they brought her to Jesus. Sabi nila, Master,
this woman committed adultery. And in the law of Moses, she should be stoned to death. What do you say? Sabi ni Jesus, whoever of you who has never sinned, be the first one to cast a stone at her. Kung sino sa inyong hindi nagkasala, maunang bumato. O, syempre, walang bumato. Umalis na lang sila. So sabi ni Jesus doon sa woman, woman, nasaan na yung gustong bumato sa'yo? Umalis na po. Did they condemn you? Hindi po. I will not condemn you also. Go now and never sin again. Never sin again hanggang mamatay ka. Ayun ang sinabi ni Jesus. Never. Hindi sinabi ni Jesus, okay lang magkasala ulit. Hindi. Sinabi niya, never sin again. Be holy as my Father is holy. Ibig sabihin ng holy, sinless. So dapat yan yung i-goal natin na to be, nung nakita ko ngayon, sabi ko, ha? Posible ba yan na maging sinless in this very sinful world? Posible. Kasi ganito mangyari niyan. Let's say for example, kinonfess mo na lahat ng sins mo to God. Katulad ng ginawa ko. Kinonfess ko talaga lahat. Kahit nakakaya, kinonfess ko na lahat. At ito yung sinabi ni God, no? I will forgive all their wickedness and I will remember their sins no more. I-forgive ka na, kalimutan pa niya. So parang wala kang nagawang kasalanan. Kinalimutan eh. So para ka na ngayon, kung kinonfess mo lahat, para ka ng sinless, immaculate, pure. Kasi finorgive, finorget pa. Tapos, so, let's say, ginawa mo na yan. So ngayon, sinless ka na. So ito yung struggle mo everyday. Magmura ba ako or hindi? Hindi. So hindi ka nagkasala. Sinless ka pa rin. Maging lustful ba ako or hindi? Ipikit ko na lang mata ko para hindi ako makasala. O di sinless ka pa rin. Magalit ba ako or hindi? Hindi. O hindi ka nakasala. Sinless ka pa rin. Ituloy-tuloy mo lang yan. Always choose to be faithful to God. Pag namatay ka, then you will see the kingdom of God. Because sinning is always a choice. Choice yan. Wala naman nag-force sa'yo magmura ka. Ikaw naman ang pumili niyan eh. Wala naman nag-force sa'yo maging lustful. Ikaw naman pumili niyan eh. So choose not to sin. Choose to be faithful to God. Because you love God. Then you will see the kingdom of God. Kaya nung nabasa ko rin yung verse na, for you to see the kingdom of God, you must be born again. Hindi ko rin maintindihan yun. Okay, balik tayo mga kapatid. Naputol tayo. Dahil nakadaan tayo. Parang nalo yung data natin. Baka naubos na yung data ni Ate Nonet. Sa ating live. So, patuloy bro. Ayan, so yun nga, since 12th of May, no, ako, I never read the Holy Bible. Pero ngayon, every morning, binabasa ko na siya. Wow. So, and I'm hungry. Kung hindi lang ako pwede mag-grab, magbabasa lang ako ng Holy Bible the entire day. Porque kailangan ko mag-grab eh. Because I know that I need to save a lot of people. Yun din yung promise ko kay God. Sabi ko, God, I'll bring multitudes of men back to you. Amen. Kala mo kinabukasan, funny din to si God eh. Kinabukasan, lahat short trips. Oh, 50 pesos, 60 pesos, 100 pesos. Para makarami talaga ako. Ganun. Never ko yan na-experience before ha. Sabi ko, grabe to si God ha. Talagang tinotoo yung sinabi ko kagabi ha. Puro ganyan, 100 pesos, 60, 80, 100. Ang dami ko talagang kinausap. Eh syempre, short trip, mabilisan lahat. So anyway, so Marami kang pasyente. marami yung pasyente. So yan. So, yun nga no, ang sinabi ni Jesus is, never sin again. Be holy as my Father is holy. So, ang formula talaga for our salvation no, is number 1, we reconcile with God, we confess all our sins, and number 2, never sin again. And if ever you will fail, confess again to God, and then never sin again. Para anytime na matay ka, heaven ka talaga. Because sinless ka eh. Amen. You're not sinning. And then yung masasabi ko no, ever since 12 of May, yung mga sins ko na ginagawa ko before, hindi ko na nagagawa ngayon. Wala na akong interest. I stopped everything. And I also have addictions in my life. I stopped na rin. Wow. Yeah, so That is the greatest miracle. yeah, miracle talaga yan because as a human being, hindi mo ma-stop yan. You cannot stop it. Kung ako lang. Relying ourselves. Yeah, it's because of God. God saved me. Because of the grace of Yeah, God. grace of God. In the sacrament. Yeah. God saved me. And He saved my children. He saved my wife. Yeah, He saved my So family. natutuwa na ito. Of course, Father. Ano yung feeling mo dito yung wife ng Brad Carlo?
Yes, it's noong una difficult to understand din yung mga sinasabi ni Carlo na sinasabi ng Holy Spirit. Pero yun, nag research about people na parang si Carlo na after mag-confess, parang naka-receive ng Holy Spirit. Kasi parang nag-iba talaga yung ways niya. Like, he's so, 360. everyday umiiyak 180 siya. 180 degrees. 180 degrees, yes. Everyday umiiyak siya kasi nare-realize niya yung mga words of God. I feel God's love. Ganun siya. So ako nakikinig lang ako sa kanya, although hindi pa ako ganun ka ano sa kanya. Pauna na evangelize. At first, pero nung nag-confess na din ako, siguro nawala din yung demon sa akin. So medyo naging open na ako. Naging open yung mind ko, naging softer yung heart ko na to absorb yung mga sinasabi ni Carlo. So yun, and yes, it's God's grace talaga na reroute ang aming direction sa life. Kasi nung una medyo very worldly, ngayon hindi na na-detach na sa na sa worldly desires. Amen. Yeah. So grabe yung tatay kapag ma-converted, no? Totoo yan. The head of the family. Kaya malaki yung responsibility ng parents as you know, as parents, kasi hindi mo lang ikaw yung mapapunish pag you're not in good standing with God, pati ng mga anak mo. So, kailangan talaga you should be faithful to God and obey God. Kasi hindi lang ikaw ang affected, pati na yung mga anak mo. So, as a parent, kailangan good standing tayo with our Lord. Yeah, so yan. And ang dami kong makwento na mga experiences ko mo araw-araw. Oh, let's say for example, may pasayro. Ito pala, no. Pag sinabi nito ni God na a corrupt tree will bear corrupt fruits. And a good tree will bear good fruits. Ever since yung 12th of May, no, nung kinonfess ko lahat, naging good tree na ako and the Holy Spirit dwelled in me. Puro na lang good deeds yung mga ginagawa. Hindi na ako nagmumura, hindi na ako nagagalit. Yung mga sins na ginagawa ko, hindi ko na magagawa. Tapos meron akong pasahero, buntis. Nagpahatid sa lying-in center. So kasama asawa niya, mga anak na siguro. Habang nagdadrive ako, may bumulong lang sa akin, huwag mo silang pagbayarin. Hindi ko pinagbayad. Sabi ko, free trip po to, ihatid ko lang kayo sa lying-in center. So ihatid ko, walang bayad. Ang tanong, gagawin ko ba yan before? Di mo gagawin yan. Ang mahal-mahal ng gasolina. Effort ko pa. My family needs the money. Ito mo gagawin yan. Pero ginagawa ko na ngayon. Kasi nga, pag naging good tree ka na. Yes, pag naging good tree ka na. Yung tawag yung corporal works of mercy. Puro na lang good deeds yung lumalabas sa katawan mo. Amen. Grabe. Tapos nung bagyong Agon, Inspiring. malakas yung ulan. Pauwi na ako, almost 10 p.m. na yon. Pagod na. Tapos habang pauwi na ako, may nadaanan akong makina, nakapayong. Tumigil talaga ako. Sabi ko, ate, gusto niyong sumakay? O diba? Tumitigil na ako for strangers para pasakayin ko sa sakin ko for free. Diba? Gagawin ko ba yan before? Di ko rin gagawin yan. It's not me. It's the Holy Spirit in me making me do good deeds. Kaya ganun din yan. Pag napaka-sinful mo rin, mga demonyo din na sa loob mo, it's not you. It's the demons in you making you do evil deeds because we are created by God as good. Good tayo. Okay? Because of our sins and the demons on us, nakakagawa na tayo ng mga masama. Palasinggero na, palababae na, palamura na. It's not you, it's the demons. Mag-confess lang yan, babait na yan. Wala na mga demonyo. Parang ako. Nung kinonfess na ako, nawala na yung mga demonyo, biglang bumait. 180 degrees. Wow. And so diyan ko rin na-realize na spiritual pala ang problema ng mundo. yung government natin na nagpo-push ng divorce bill or whatever, mga abortion, it's spiritual. Pag nag-confess lahat yan, babait lahat yan, hindi nila ipupush yan. Kasi alam nilang mali yan eh. Amen. So, ang dami natutunan natin ngayon mga kapuntos, no? Galing sa ating driver ngayon. Sabi niya, I'm so Holy happy. Spirit yan, Holy Spirit. May nag-comment dito, bro. Sabi niya, si Victoria Akdal, I'm so much happy, Padre, for your buds to me. Ano ba itong buds? At wow, amen, si El Cronopio Almario.
Hello, Father, kailan ang debate? Wala pang diba? Wow, amen! Si Yam Montijo. So, maraming nag-i-amen, no? Grabing na-inspire sa sharing ng ating kapatid. Very touching, very moving, mga kapatid, no? At sana ay ito po ay magkapagbigay sa atin ng inspirasyon, enlightenment, guidance. At Ate Inonet, meron kang idadagdag Praise ngayon? the Lord. Masaya ako, Padre. Dahil meron ka ng pangalawang preacher mo. Si Ate Inonet ay siya yung mga evangelizer sa kanyang pamilya. May pangalawa na, pangatlo si Ford. At yun bro, yung mga experiences mo, mga bago po yun araw-araw. Yan ay pwede mo may bahagi sa Facebook mo para maraming gagamitin natin yung social media. Dahil nandun yung mga tao May nagsabi nga sa akin na pasahero, Kuya, dapat mag-podcast ka. Amen. Dahil yung sabi ni Cristo bro, sabi niya sa kanyang apostol, John chapter 14 verse 12 siguro yan, sabi niya, dahil ang susunod sa akin ay gagawa sa higit ng aking ginagawa. Yes. So paano natin mahihigitan? Diyos siya. Pero siya na nagsabi, Yes. di ba? So sa panahon niya walang Facebook